dapat panagutin ang Vice President dahil merong rason at merong ebidensya. Hindi naman mali ang ginagawa ngayon ng mga taong nag-complain against kay VP Sara dahil siya po ay isang impeachable official, yung ating pong Vice Presidente. Right now, alam din natin that there are also administrative and criminal cases that are being filed against VP Sara. We have to accept the fact, no, nung past administration, yung panahon ni PRRD, parang hindi ata na-observe masyado yung due process. Oo, takutan nun Tayo, di ba? hindi tayo Bulasan, di ba? nasanay na meron pala dapat pakinggan mo muna yung inaakusahan. Okay, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood, taga-usyoso ng aming programang The Dean's List. Muli, ako si Dean Gary Ador Dionisio from De La Salle College of St. Benilde. Ako naman si Sherwin Ona from De La Salle University. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Ederson Tapia from the University of Makati. Alright, mga kasama. Of course, welcome ulit sa Dean's List. Welcome. Oo nga pala, ang tagal nating nawala. Dean Gary, tsaka Dean Ed, no? Tumaan ng Pasko at bagong taon. Medyo nagpahinga tayo ng konti. Pero ngayon, mainit na naman ang ating diskusyon. At gusto lang nating batiin yung mga loyal fans natin dyan, no? Na palaging nanonood sa atin, no? Nakatanggap na tayo ng mga maraming email, maraming pagbati. Salamat po sa inyong matyagang panonood dito sa Dean's List. Umpisaan na natin. Mainit na mainit ngayon ang diskusyon, balita tungkol sa napipintong impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Sabi ng iba, lumang tugtugin na yan eh. Gagawin pa ba natin yan? At hindi na nga nag-agree ang Supreme Court dyan eh. At sabi naman ng mga nagtutulak ng impeachment, dapat panagutin ang Vice President dahil merong rason at merong ebidensya para sa kanyang impeachment. Ano ang masasabi mo dyan? Liligo ko muna kayo kay Dean Ed. Dean Ed, paki-explain ka nga sa ating mga manonood. As always, Doc Sherwin, no, yung presentation mo ng issues very pointed and I think very clear, no, so that everybody gets interested because that totoong nangyari yon. But the question is, yung bang lumang tugtugin na yon nagkaroon na ba ng malinaw na solusyon o resolution? Ang sagot dyan ay hindi. Yung sinabi ng Supreme Court na decision nila ay patungkol sa procedure. Hindi niya dinesisyonan yung substance ng mga complaint. So yung mga allegations tungkol sa katiwalian, sa hindi tamang paggasta ng gobyerno, hindi pa rin yun nasasagot hanggang ngayon. Huwag tayong ma-confuse. The only thing that the Supreme Court laid out was procedural. So, ang dapat gawin ng Kongreso ngayon, ng House of Representatives at ng Senado, kung aabot man sa Senado, ay sumunod na aayon sa proseso na itinatakda ng Constitution at saka ngayon, yung itinatakda ng recent decision ng Supreme Court. Pero, yung mga substantive issues patungkol sa culpable violation of Constitution, patungkol sa issue ng katiwalian, graft and corruption, hindi pa yon natin na pag-uusapan at napaglilimian ng masinsinan. Sa tingin ko, ito yung pagkakataon para gawin yun. Ayan, napakaganda ng explanation ni Dean Ed, ano? Kasi madaling maunawaan ng mga ating mga manonood, ano? Ililiko ko naman kayo kay Dean Gary. Dean Gary, bakit ba ano, no? Bakit ba sa mababang kapulungan inilalagay itong impeachment, 'di ba? Sinasabi kasi ni iba, pwede naman kayong magdemanda eh. Daanin niyo na lang sa korte. Bakit impeachment pa ang kailangan gawin at ano ang unique dito sa kapangyarihan ng mababang kapulungan patungkol sa impeachment? Well, babalikan natin uli kung ano ba yung nakasaad sa Constitution, di ba? Ang mababang kapulungan ay tinalaga, according sa Constitution, ang siyang responsable sa pag-usisa, sa pag-husga, no? Kung ang presidente, vice president at ibang mga impeachable officials, no, ay dapat hatulan. So, hindi naman mali ang ginagawa ngayon ng mga taong nag-complain against kay VP Sara dahil siya po ay isang impeachable official, yung ating pong vice presidente. At kaya nga ang ruta para maayos ito
ay to the House of Representatives. At katulad ng sinabi ni Dean Ed kanina, na-reject or hindi na-dismiss yung first impeachment case last year, no? Although na-impeach na si VP Sara ng mahigit 200 plus na mga kongresista, ang sabi ng Korte Suprema ay may mga requisitos, may mga paglabag, no, doon sa proseso, no, na of course ang other school of thought nga, sabi nga ng taga-kongreso, it appears na meron niyang judicial overreach or may tatawag na judicial legislation, no, dahil mukhang mismong Korte Suprema, according daw, no, sa ilang mga kongresista, ay nagtakda o nagbago ng mga new policies na hindi naman nakalagay sa Constitution, at kung tutusin, ito ay nasa matters and affairs lang ng House of Representatives. Siguro dagdag ko lang dun sa sabi nga lumang tugtugin, bagamat luma nga ito at hindi ito pa nare-resolve, especially yung mga substantive issues. May isang added feature kasi dito ngayon, yung testimonya ni Ramil Madriaga, no? Si Ramil Madriaga ngayon ay isinama na sa impeachment case at sinasabi na si Ramil Madriaga isa sa mga naging close, no? Sinasabi, no, isa sa mga naging close in ni VP Sara, kaya alam niya ibang mga transaction, no? Yeah. Bagamat Siya ay siya ay nakakulong confidant ngayon, di ba? Siya ay parang yeah. agent or assistant ni Vice President Sara, Yeah. di ba? Kaya Ah, sabi nga ng lawyer ni Ramil Madriaga, although hindi nila alam na isinama yung kanilang affidavit sa bagong impeachment case, no? Eh handa naman daw silang humarap kung sakali silang ipatawag. So, ito yung mga bagay na sasabi nga ni Dean Ed, yung hindi lang sa form but in the substance, no, of the complaint, no? Meron ba talagang substansya yung complaint na ibinato kay VP Sara. At importante, once and for all, para mawala yung mga agam-agam natin, baka ito na yung pagkakataon para harapin ito at forthwith, no? Kung umabot yung sabihin natin yung required ng constitution constitution nga sa impeachment process, yung one-third ay meron kang one-third na miyembro na pumirma, mapag-usapan na talaga, no, forthwith sa Senado para at least magkaroon talaga ng day in court, no, si VP Sara, no, patungkol sa lang mga aligasyon laban sa kanya. Again, hindi natin hinusgan si VP Sara dito, pero sasabi natin, huwag niyang takasan yung mga usaping binato sa kanya, no? At sabihin na ito ay simply political harassment, no? Importante, once and for all, malaman ng taong bayan kung handa niyang harapin itong mga usaping ito. so malalaman natin ngayon, Din Ed, Din Gary, kung ano talaga ang ibig sabihin ng forthwith, ano? Kasi nung nakaraang pagkakataon, yung forthwith parang inabot ng 4 na buwan, 'di ba? So ngayon natin makikita ang totoong political meaning niyan, ano? Pero itanong ko sa inyong dalawa, since kayo ang mga eksperto dito, ano? Meron ding final na mga kaso against BP Sara, hindi ba? Kung ako'y tama sa aking pagkakaunawa, ito ay final sa ating ombudsman, ano? Ano naman ang rutang ito para hindi lang malito yung ating mga kababayan? Bakit merong impeachment at meron ding mga kaso na ipina-file through the judicial system? Okay. With the permission of Dean Gary, mauna ako sumagot, Doc Sherwin, ha? Sure, Okay. Magkaiba kasi yun eh. Yung ultimate penalty sa impeachment is removal from office and Yes, perpetual yes. disqualification from holding public office. So, Yes, yes. ang pwede lang gawin ng impeachment procedurally ay alisin sa pwesto ang isang official na na-impeach at napatunayang guilty. Okay? Pagkatapos nun, tapos na yung impeachment process. Halimbawa, after sa House of Representatives, dadalhin yan sa Senado, magkakaroon sila ng paglilitis at pag nagkaroon ng paglilitis, magdedesisyon sila kung sa tingin nila ay sapat yung ebidensya para sabihing ang tao na ito ay gumawa ng mga aksyon na sa tingin namin ay karapat-dapat na mapatawan ng parusa ng pagtatanggal sa kanyang panunungkulan, tapos na yon. Okay? However, right now, alam din natin that there are also administrative and criminal cases that are being filed against VP Sara. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin naman nun ay ang pagpapanagot doon sa mga officials, kabilang na si VP Sara na to, ay mayroong kaakibat pang kriminal na kaparusahan at hindi lamang yung impeachment. So, Hindi in fact, pagtanggal. Oh, yeah.
Gal, parang ano siya, parang parallel, magkasabay na kumikilos yung dalawa na yan. Medyo merong konting komplikasyon in the case of Vice President Sara kasi Vice President of the Republic siya. Merong nagsasabing she enjoys immunity. This Immunity, yes. So, President, merong nagsasabing hindi yan applicable. So, sa kasalukuyan, wala pang jurisprudence na nagtatakda kung ang Vice President ba ay immune from suit. Sa ngayon, ang alam natin ay merong hinaharap si Vice President Sara na impeachment na ang pwedeng maging resulta kung siya ay mapapatunayang guilty ay pagtatanggal sa kanya sa posisyon. At meron ding mga criminal cases siyang hinaharap na kung mapapatunayan din base sa ebidensya na siya ay guilty, ay maaari siyang humarap sa jail time or fine or kung ano man yung sasabihin ng responsible court. So, hindi siya nag-aaway, Doc Sherwin. Hindi siya nagko-conflict sa isa't hindi isa. siya nagko-conflict, no? Oo, baga, supports one Ayun. another, no? Oo. Okay. In parallel siya. Alright din Gary, siguro magandang tanungin din nito no na ano naman ang ano no ano, kasi nabibigyan ba ito ba yung tinatawag din Gary na due process no kasi yung mga kababayan natin no yung due process kasi parang isang abstract na concept yan sa Yeah. kanila no ito bang nabanggit ni Dean Ed na parang may dalawang parallel track na umuusad upang panagutin si Vice President Sara, ito ba'y naaayon dun sa konsepto ng due process? Yeah. Maganda yung tanong mo, Sherwin, kasi nga, we have to accept the fact, no, nung past administration, yung panahon ni PRRD, parang hindi ata na-observe masyado yung due process. Oo, takutan Hindi nun tayo, eh, 'di ba? hindi tayo Bulasan, 'di ba? nasanay na meron pala Oo. dapat pakinggan mo muna yung Yeah. inaakusahan, hindi mo pinapatay, or kundi man, ay hindi mo kagad kinukulong at wala kang mga trump-up charges. Kaya siguro yung mga kapwa natin mga Pilipino medyo parang naguguluhan dito. Bakit ganoon? Parang pinagtutulungan, no? But in fact, kung babalikan mo yung mga nangyari last time, no? Nung past administration, lalo na, no, ang bilis ng mga pagkilos ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno. Ang term nga again, na weaponize yung institusyon ng gobyerno, no? Para protektahan, for example, yung sitting president at that time. So, hindi ito naging kasanayan at malaki yung naging epekto sa atin. But bottom line, again, katulad nga ng binabanggit natin kanina, mahalaga itong dalawang prosesong ito dahil sabi nga ito ay sang-ayon sa konstitusyon at wala naman tayong nilalabag dito. Ang importante dito at the end of the day ay magkaroon talaga ng kaliwanagan, no? At ito, nung mga unang statement din before ni VP Sara, sabi niya ay handa siya no, na harapin ito. Kaya ang pang gamit ay bloodbath, no? Na harapin yung Bloodbath, bloodbath no? ba kung ano man Maligo tayo ng to. dugo, 'di ba? Oo, Bloodbath. kung ano man ang pangyayari niyan. But nevertheless, again, uh, importante talaga na ma-observe din talaga itong tinatawag nating due process, no? At mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa, even yung mga nagsampa ng kaso laban sa kanya, na ipakita rin sa mga tao. Ano meron ba talagang ebidensya? Again, di ba? Kasi iniwasan na talaga nga natin na last time na yung insidente ng dead man, no, tells no tale, no? So ang hirap na wala nang masabi kasi nga patay na. So huwag tayong Yeah, umabot na ganun oo. ulit. Na importante na mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na maglahad ng kanilang mga ebidensya, patunayan kung totoo talaga ang mga akusasyon at kung hindi man, mapawalang bisa yung mga ipinataw na complaint no, against sa isang individual. No? So, yun Mag- siguro ang importante sa atin. Maganda yung punto na yan din Gary, ano? Kasi minsan maririnig mo sa mga umpukan 'di ba? Diyan sa kanto, diyan sa pansitan, 'di ba? Buti pa nung panahon ni Duterte, mabilis ang Mm. pagkakaso, ano? Mm. Pero tama yung sinabi mo, 'di ba? Karamihan ng mga kasong ito, lalong-lalo na yung kay Senator De Lima, 'di ba, no overturn lahat 'yan ng korte dahil nga Mm. mahina ang mga ebidensya, Yeah. hindi ba? Tama, 'di ba? Tama. At wala, at kung tutusin nga actually walang mga nakasunod, even yung corruption. Ang sinasabi nila, no, anti-corrupt, halimbawa yung past administration, pero ni isang ah, politiko or sino mang na-involved ng corruption, wala naman tayong maalala na finailan sa ombudsman, na Ang nirefer sa mga sandigan nakulong yung bayan. kalaban, no? Yung Sila mga yun nga, Senator De at Lima, 'di ba? lumalabas nga ay trap up, at hindi yun corruption, yun nga ay isang drug case Oo. pa, no? So
Yun din nasasabi natin, no? Bigyan din pagkakataon. Ang due process ay hindi lamang sa isang grupo ng mga tao o isang political group. Ito ay afford ng bawat isa. At yun sana ang ibalik natin dito dahil in the same manner, yung tuturuan sa eskwelahan, di ba? Halimbawa, hindi tayo pwede magbagsak ng isang estudyante dahil simply ay hindi natin siya gusto or maingay siya, magulo siya. So hindi mo pwedeng gano'n, no? So importante na observe natin na may karapatan pa rin siyang pumasa pero or kung babagsak siya, ipakita natin sa kanya yung mga records, ano yung mga hindi niya napasukan, ano yung mga bagay hindi niya submit. So yun yung due process na akala natin simply, huwag ka na pumasok kasi ayoko sa iyo. So it's not like that. So yun din, sa simpleng siguro sa setting na akademya, yun ang ating sinasabi sa mga estudyante natin. Yeah, siguro panghuli na lang, no, magaganda yung mga punto ng dalawang dekano natin, ano. Ano ngayon ang dapat asahan ng ating mga kababayan dito sa napipintong impeachment case at dito rin sa mga kasong ifinail sa ombudsman, ano? Ano ba ang dapat na mindset pagdating dito, no, ng ating mga kababayan? Siguro din Ed, panghuling ano na natin to, no, for this topic. Ang masasuggest ko lang sa mga kababayan natin, take on the hat of ano tawag doon, yung nagbebenta sa internet, kailangan open-minded. Ah, In other words, ang point ko is, kailangan tignan natin kung ano kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Let's follow where the evidence leads us. Ngayon, kung sasabihin ng ebidensya na talagang overwhelming yung guilt ng taong in-impeach, in this case Vice President Sara Duterte, eh kailangan nating irespeto yon. In the same manner na pag nakita naman natin na talagang political, katulad ng sinasabi ng mga kaibigan nating DDS, marireveal naman yan, Doc Sherwin eh. mm. 'Di ba? Tama, Hindi no? naman I agree. Mm. ito magiging komplikadong legal na proseso na hindi magiging accessible para sa mga hindi abogado. Mapapanood natin yan. Magkakaroon tayo ng telenovela ulit, reminiscent of what happened in the past. At tingin ko, responsibilidad nating magsuri, makinig, para hindi tayo nabibiktima ng fake news. Dami kasi nating naririnig sa social media ngayon, no? Din Gary, Doc Sherwin, Yeah. kung sino-sino nagbibigay ng opinion, malamang sa hindi pa imbento, no? And this has always been our advocacy against fake news Yeah. eh. Iba kasi question lang kung difference in opinion, that's something that we respect. Okay lang 'yun eh. Pero kung minsan binabago natin pati yung factual basis eh. So that to me is really problematic. At ang solusyon doon eh patuloy tayong magmasid, makinig at mag-aral ng mga issues. Alright, din Gary, anong masasabi mo dyan? Anong tamang mindset dapat pag nagumpisa itong impeachment? Katulad ng binanggit nga ni Dean Ed, no? Yung maliban sa pagiging open-minded, ay dapat talagang daanin ito sa isang proseso, no? Let's also observe the process itself, no? Kasi yun na lang kasi ang tanging paraan para magkaroon ng maayos na solusyon yung mga bagay na kinakaharap ng ating bansa ngayon, no? Although, alam naman natin yung frustrations ng ating mga Pilipino sa lahat ng mga issues na ating mga naranasan, yung problema pa rin halimbawa sa unemployment, problema halimbawa dyan sa ating edukasyon. But in the same manner, again, wala kasing yung kaso na yung parang falling manna from the sky, di ba? Yung parang biniyaya na lang tayo sa mga Oh, bagay-bagay. ano Hindi eh. eh. Old Kailangan Testament na tayo, grabe Oo ah. nga, kaya kailangan talagang bantayan Oo. ito ng proseso eh. Bantayan mo rin talaga na matupad ang mga proseso. At ang nakakalungkot kung ang proseso muli ay hindi matutupad, katulad ng nangyari last time, no? Yung forthwith nga. Kaya sa akin, ay pangahawakan ko yung sinabi ni Senate President Tito Soto na sakaling pumunta kaagad sa Senado yung impeachment ano to, ay kukonvene niya yung impeachment trial agad-agad. So yung isa yun talaga Forthwith, ng forthwith. yeah. No? Hindi para husgahan, hindi para kaagad sabihin guilty si VP Sara, but rather nga, ma-observe yung process at dapat marinig ng taong bayan yon. Huwag nating ilihis at guluhin ang proseso kasi kapag hindi tayo sumunod sa proseso, ang mangyayari sa atin, no, ma-ICC ka.
Yun lang naman yung uh, Yeah, oo. so I think we need to avoid that at kung sino man ang maging presidente in the future at sino man na nasa gobyerno ngayon, laging tingnan ang tamang proseso, no? Huwag pangunahan ito and at the same time siguraduhin, huwag balututin. Hindi na pangunahan pa, sorry. Huwag itong balututin o circumvent for the purpose of one group or personalities and individuals. Na importante, the process itself will be upheld. The process itself will be sanctioned and honored, no, by our working institution. So yun yung ano natin sa partay, mga ano kayo partner, institutionalist din Ed ha. So mga naging institution, Douglas North yung ating ano ngayon dito process ha. Let's make sure that our institutions really are working. Alright, napakaganda ng mga sinabi ng ating dalawang dekano, no? At para sa ating mga kababayan, ano, ito ay isang call para maging mapagmatyag, mapanuri tayo sa mga susunod na mangyayari sa ating bansa. No, wag maging mangmang sa mga mangyayaring ito dahil ito ay ginagamit ng ating mga kalaban, yung mga taong gustong kontrolin, no, ang mga messaging, ano, gagamitin nila ito para baluktutin ang katotohanan. Kaya maging informed tayo, sumali tayo sa proseso. Pagdating sa pag-grade, ano, siguro excited tayo lahat at medyo nilalatag na yung pundasyon ng ating ano no, ng ating impeachment. Siguro magbibigay muna ako ng 85, no? Satisfactory dahil nakikita na natin na gumagalaw na ang ating mga institusyon at hinahanda na ang taong bayan, no, para sa prosesong ito. Baby. Ayos. Ako, kung Pasado yung sa akin ha, pasado yung grade ha. Okay. susundan ko yung grade ni Doc Sherwin, no? Kasi mukhang nagsisimula at sinusundan at sumusunod na tayo dun sa procedure na ine-expect at tinatakda ng Constitution. Pero I'm going to give also a grade of satisfactory. Pero Pasado isang yan. Pasado, di ba, Dined? Pasado. pasado talaga. Pero dadagdagan ko pa ng konti doon sa binanggit kanina ni Dean Gary. Pupusta ako sa Itbulaga kesa doon sa abogado pagdating sa trial sa Senado. At sa tingin ko, mas mayroon tayong hinaharap na matinong proseso, lalong-lalo na sa pag-iintindi at pag-iinterpret ng salitang forthwith. Kaya excited tayo dyan sa aspeto na yan. Doc Sherwin Dingari. Okay. Ayos. Alam ko kasi, nasa C5 kasi may nakita akong billboard doon ng isang lawyer din, ng Mr. Sex Appeal, no? Ng isang lawyer na munti ka na mag-file. Actually, nag-file sila ng kaso kasama si Jing Paras at si Chavin Singson, no? No, si Attorney Topacio, no? Meron siyang So akala ko yun yung abogadong tinutukoy ni Dean Ed. Well, of course, in terms of grade, ang pwedeng sabihin dito, medyo diligent na ngayon ang House. Mukhang sabi na, i-revisit nila yung kanilang proseso. So I also consider them giving a grade of, satisfactory, no? 85, no? Dahil at least, again, importante talaga ma-observe ang mga proseso sa usapin ng impeachment. Okay? Alright, take it away, Dined. So I'll circle back to what Dean Gary was saying earlier about institutions, no? So gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig at tagapanood na maaaring na-miss tayo dahil hindi tayo nakita after nung Christmas at saka New Year, pero huwag kayong mag-alala dahil malapit na ang Valentine's at siguradong makikita nyo kaming muli at binabati namin kayo ng Happy Valentine's Day in advance. So thank you very much for joining us today. Yung mga issues na pinag-usapan natin ngayon may seem quite complex and certainly political. Pero ang isang hindi natin madi-deny ay they affect the lives of everyday Filipinos. They shape public trust, they affect national stability, and how our resources are used. At the end of the day, ito yung binabanggit natin kanina pa sa mga diskusyon natin, no? Binabanggit din ni Dean Gary. Strong governance means decisions that protect both institutions and the people they serve. I'm Dean Ederson Tapia from the University of Makati. I'm Sherwin Ona from De La Salle University. And again, I'm Dean Gary Adorginisio from De La Salle, Cayup St. Guild, and this is The Dean's Dean's List.